Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon, nananatiling nasa alert level 2 status bunsod ng patuloy na pagtaas ng aktibidad. Price freeze sa produktong kerosene at LPG, ipinatupad sa buong bansa mula November 7 hanggang 21. MMDA, nagbabala sa publiko kontra sa pagkalat ng lumang video ng pagbaha sa NCR. Evacuation centers para sa mga alagang hayop, hinanda na ng Quezon City Response Team. PNP, nasabat ang 15.8 million pesos smuggled cigarettes sa Zamboanga City. At OCD, inalerto ang ilang lugar sa Luzon sa pagtaas ng daluyong dulot ng bagyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nananatili pa ring nasa alert level 2 status ang Bulkang Kanlaon, bunsod ng patuloy na pagtaas ng aktibidad nito. Kabilang dito ang 7 volcanic earthquakes, plume kung saan natatakpan ng ulap ang bulkan at ground deformation na naitala sa loob lamang ng 24 hours. Mahigpit pa rin pinagbabawal ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Samantala, inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI nitong linggo ang 2025 Noche Buena Price Guide. Sa inilabas na presyo ng higit 200 items na kadalasang binibili sa bisperas ng Pasko, higit 100 dito ang nananatili pa rin ng presyo. Kabilang sa price guide ang presyo ng mga karaniwang Noche Buena items tulad ng hamon, spaghetti, macaroni, queso de bola at iba pang gamit panghanda mula sa iba't ibang brand. Sa iba pang ulat, kasunod ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National State of Calamity bunsod ng malawakang epekto ng kamakailang bagyong Tino, nagpatupad ang Department of Energy o DOE ng price freeze sa produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG na 11 kilograms pababa. Epektibo ang price freeze sa mga nasabing produkto sa buong bansa mula November 7 hanggang 21. Sa kabilang banda, nasa mahigit 230,000 na pamilya na ang apektado ng Super Typhoon 1 at 2 ang naitalang nasawi sa bansa bunsod ng panlalasa nito. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Jovi Rodriguez. Umabot na sa mahigit 230,000 bilang ng pamilya ang naitalang apektado ng Super Typhoon 1. Ayon yan sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. 2 individual na rin ang naiulat na nasawi ngayong Lunes na nagmula sa Bicol at Eastern Visayas region, bunsod ng hagupit ni Juan. Makikita sa video ang baha sa Catanduanes kung saan umabot na sa halos hanggang bubong ng mga kabahayan. Bunsod nito, isa ang naitalang nasawi habang isa naman ang nasugatan ayon sa Provincial Information Office. Kasalukuyang nasa evacuation centers na ang 76,789 na individual o 22,447 na pamilya sa naturang probinsya. Kasunod nito ang search and rescue operations at clearing operation na isinagawa ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kabilang banda, nakaranas naman ng storm surge ang baybaying bahagi ng Dingalan, Aurora bago ang paglandfall nito kahapon. Samantala, naglandfall ang Super Typhoon 1 sa Dinalungan, Aurora kung saan nakaranas ng malalakas na hangin at ulan sa lugar pati na rin ang pagkawala ng kuryente rito.
Kasabay nito ang pagkasira ng mga kabahayan at pagkaputol ng mga puno sa lakas ng hangin na dulot ni Juan. Hindi na rin muna passable ang ilang mga kalsada sa naturang lugar. Sa kasalukuyan, patuloy ang road clearing operation ng mga otoridad sa mga affected areas at nakaantabay pa rin ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa epekto ng Super Typhoon Juan sa bansa. Sa kabilang banda, ayon naman kay Catanduanes Governor Patrick Azanza, nagsisimula ng bumangon ng probinsya mula sa pinsala ng bagyo. Nagsisimula na po kami na magkumpuni ng kanya-kanyang bahay at pinipilit na ibalik sa dati yung mga nasira ng Super Typhoon Uwan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa lagay ng panahon, tuluyan nang nakalabas sa kalupaan ng Luzon ang Bagyong Juan, ngunit patuloy pa rin itong magdadala ng malalakas na hangin at ulan sa bansa. Samantala, kanina ng alas 8 ng umaga, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa western part ng Nueva Vizcaya, Western Mountain Province, Southern Abra, Western Ifugao, Benguet, Central at Southern part ng Ilocos Sur, La Union at natitirang bahagi ng Pangasinan. Habang makakaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley at Calabarzon, bunsod ng Bagyong Juan. Susunod sa News Force. Senator Erwin Tulfo, nais siyasati ng issue sa ayuda ng DSWD sa mga apektado ng bagyo sa Cebu. Guimaras, Iloilo, Roro, balik biyahe na. MMDA, nagbabala sa publiko kontra sa pagkalat ng lumang video ng pagbaha sa NCR. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.